Magandang gabi po. Ating pag-usapan po sa ngayon ay maya-maya po alas 12, mag-alas 12 ng gabi, ay isang taon na po na hinuli si Digong Duterte. At binitbit siya, kinarga sa eroplano na nagbitbit sa kanya papunta sa Diheg. At ito po yung araw na ito ay ganitong oras na sa Villamor Airbase siya. So ipalabas muna siguro natin yung sariwain natin kung paano. Tapos sa ngayon po, ang ending nito is ipakita natin ang sigaw ng mga mamamayan ng mga taga Davao. At syempre, mga iba ring mga nagmamahal kay Digong. Hindi na kasama rito po yung anti-DDS na gusto nila maiuwi na si Digong. So, whatever it is, what does it mean to anti-DDS, we just set it aside first. Sa ngayon, may isa pa rin tayong tutunguhan. Pagkatapos natin tatalakayin yung sariwain yung nangyari, isipapakita natin yung mga dasal na mga Davaoenyo at ipakita natin ngayon kung anong gusto ng Senado natin. Mind you, sa Senado natin po, pagbabawal na nila yung aresto na ginawa kay Digong Duterte. At ito po, at nakakatuwa pa dito, nagkasama-sama yung mga magkakabilang partido ng mga senador. Nakita ko pa nga dito si Risa Hontiveros pa nga nag-preside. Kita mo dyan si Ping Lacson tumutulong pa kay Minority Floor Leader na si Alan Peter Cayetano. So makita mo dito ang unity nila. At syempre nasa sadak kasi sa kadelikadong sitwasyon si Bungo at saka si Bato. So, I hope so, pagkatapos ito, mabibigyan na ng pagklaro at pinag-usapan nila yung tinatawag na resolution. Sa resolution ay ini-insiste ng mga senador, unang senado, na bawal na yung pag-aaresto kagaya kay Digong Duterte na hindi dinadaan sa korte. So, sariwain natin ngayon ang nakaraan. Ito po ang nakaraan natin. Makikita mo dito ang pinakabida dito si Nicolas Torre. Ulitin natin. Ito. Kay Kumaro, magandang gabi. Ano sir, salubungin lang namin dyan. Yung warrant, sir, si Sir Hindi Dio. sir, may taga-PCTC. May Ah. taga-Interpol. Interpol. Yes sir. So kayo ang lead, ano, sir? Yes sir, yes. Kumusta kasi, sir? Hindi mo pwede. Sige, sir. Warrant. So, Maalala mo yan, ha? Kung hindi ako papayag, kung kakampi ka dyan sa mga puti, you better go back to them and have the legal, I am a citizen of this country, a former president, and you show me a piece of paper and you're asking me to go with you. That is a serious illegal detention. Former President Rodrigo Duterte cries out illegal detention at Villamor Air Base after he was served an arrest warrant from the International Criminal Court. The former president was arrested upon his arrival at the Ninoy Aquino International Airport on Tuesday, March 11. Duterte's arrest came amid a case before the International Criminal Court for alleged crimes against humanity during his administration's war on drugs. For and against you in the court of law. And I want to ask you sir if you understand this rights. I was coming from you, very clear. Now that they were asking sir for the basis of the warrant, the ICC had issued a warrant pursuant to Article 25(3)(a) of the statute for crimes against humanity and pursuant to Article 718 of the same statute for murder, sir. So ito po yung aresto na Ito po yung aresto na walang warrant of arrest na in-issue galing
sa galing sa ano? Galing sa local court. So anyway, may tumatawag ata. So anyway, merong tumatawag pero hindi ko siya kilala, ay pabayaan mo muna siya. So ang ating pag-usapan dito ngayon, ito po yung nakaraan. Ito po yung sitwasyon na hinuli si Digong. At nakikita nyo rito ay walang local court na warrant of arrest. Basta kusa lang siya iniresto ni Mr. Nicolas Torre na siya ngayon retired na PNP chief. At ngayon nanilbihan siya po ngayon sa MMDA. May tumatawag eh. Isasagutin ko na lang siguro. Okay. So, ngayon, agad pag-usapan natin kung paano siya nadala. Klarong-klaro na nawala. Walang warrant of arrest. So, nag-raise ng issue si Atty. Miguel Dia na bawal. Nabastos itong ginagawa ni Victoria. At ang nangyari pa dito ay hindi talaga nila ginagalang kasi utos ni BBM. Ito ang problema kasi dito. Kung sino ang hari ay inaabuso na lang nila kung sino ang hindi hari. Di ba? Kaya pagpatuloy natin. Kailangan namin ng mga gamot na kailangan. Sir, this is a police operation. Ganito po naman, sir. Ulitin natin ito, sir. Sandali muna. Alam mo hindi sumusunod sa rason. Hindi kinikilala ang batas. Ganon po ang sistema sa Pilipinas. Sa totoo lang, kahit din sa panahon ni Duterte na siya yung hari, ay may mga panahon din na hindi rin sinusunod ang batas. Kaya dapat baguhin na natin ang sistema sa Pilipinas. Mamayani dapat ang batas kahit sino man ang mabibiyayaan ng batas. Kahit kriminal pa mabibiyayaan ng batas, may tinatagpo na rights of the accused. Ay ibig kahit ang kusado, kahit ilang ng dami pinatay niyan, ay hindi mo pwedeng arestuhin na walang warrant o arrest gating sa lokal na korte. I place the former president under arrest. Dahil matanda pa. The issue, sir, is for you to choose 3 people. The company, PR. May Bastian. And you will get charter flight. Chartered flight from. So we need to bringing our president. Sir, we need to know please information where you are bringing. Wala sa pig request. Sabihin nyo kung saan siya dalahin. Just invoke Article 59. Bakit hindi yan magawa-gawa? Ayan, si Attorney Martin Delgra. In-invoke niya Article 59 ng Rome Statute, ba't hindi sinusunod? Kung inaresto niyo siya dahil sa arrest warrant ng ICC, irespetuhin mo karapatan niya sa ilalim ng ibang batas ng ICC. Hindi ginalang eh. I'm saying, Ano yung bawal the right to counsel is something that has to be observed and respected. Ang ginawa mo, Nick, sorry, ang ginawa mo, Nick, magkababayan tayo, pero ang ginawa mo ay pwede kang kasuhan ni Atty. Delgra ng direct assault. Ang abogado na nagtatrabaho ay hindi mo pwedeng arestuhin. Basta nagtatrabaho siya para sa kanyang kliyente.
anak ko. Katanungan. Kayo, nandito lang kayo. May mga pulis iyak. Anong kasalanan ko? Hihilain ko yan. Hihilain ko yan. Kung maniwala ka, hihilain ko yan. Pero Sabi na, sip-sip ka talaga, Nick, ah. Hindi mo na ginagala ang batas, Nick. Ang batas sa iyo kung sino nag-utos. Hindi yung batas na batas. Is that our intention? You have to kill me to bring me to Hague. Is that our intention? Ang anak mo pupunta dito. Yes, sir. Hindi pa pasukin yan. Hindi ninyo, ikaw, Yes, sir. hindi mo Upon my order. pinipili mo Grabe, hindi Yes, sir. Upon my order. Sara Duterte na abogada ni Duterte din. So, may mali ka na rin dyan. Ang sabi ko, ang abogado ko, ang anak ko na babae, They can visit you at your detention center, sir. Hindi nila ako pinapapasok dito sa airbase. Nakiusap ako kung pwedeng makausap ko personal si former President Rodrigo Duterte para mabigyan Kita mo ng utos ni Bongbong Marcos? Kita nyo na? Anong klase niyan? ko siya ng Sa mga kakamping, okay lang yan sa kanila. Hindi na ginagalang ang katotohanan na may rights of the accused. Lalo na si Insurrecto. Lalo si Blag Castiraman din. Malalo na si Christian Esguerra ng Trillanes First. instructions and then makabigay din siya ng instructions sa si General Marbil daw ang in charge ng buong military General Marbil, abangan nyo na lang ang kaso ni Inday kung mananalo siya sa 2028. airbase ngayon. Saan ka ba naman nakahanap ng military airbase na chief PNP ang in charge at siya ang nagsasabi kung sino ang pwedeng pumasok at hindi pumasok. But you're the second highest official dito sa ating bansa. Pero parang pamumulitika ba ito? Sa tingin niyo? Alright, oo. Very much pamumulitika ito. Kahit ang ibang bansa nagsalita na. Paano ngayon yan? Yan, ililipat yan. Yan ang huling apat na tanong. Akit na sa Terpano. Yan. Yan. Siguro last na yan nagpan. Kung mamamatay man si Digong, sabi niya, mamamatay na daw sa ICC, ay yan na po dapat niya sa Pilipinas. So, March 12, madaling araw, nilipat niya pa po. So, yan yan po yung nangyari. Ay out na natin yan. So ngayon, tingnan po natin, tunghayan natin yung misa ng mga Cebuano doon sa San Pedro Cathedral sa Davao City. Alam niyo po, yung San Pedro Cathedral ay para sa pamilya Kausing sa amin. Napaka-memorable na nakasakit. Maalala kong tragedy na 3 Kausing magkakapatid ang namatay sa Granada dyan sa San Pedro Cathedral. At ito po yung San Pedro Cathedral. Tatlong Kausing po namatay dyan sa San Pedro Cathedral nung binumbahan ng Granada yan. Isipin nyo lang, 3 burol na sabay-sabay. Yan ang nangyari sa mga Kausing family dun sa Sorala, South Cotabato.
Kaya ganun kahalaga po ang San Pedro Cathedral sa amin. Ito ang pahayag ni VP Sara sa unang anibersaryo ng pagsuko kay FPRRD sa ICC. Narito ang agenda report ni Edith Isidro ng Abante. Pinangunaan mismo ni Vice President Sara Duterte ang misang idinaos dito sa San Pedro Cathedral sa Davao City kaninang tanghali para ipanalangin si FPRRD sa nakakulong pa rin sa ICC sa The Hague, Netherlands. Recently, ng mga taga-suporta ni Tatay Digong na karamihan ay nagsuot ng berding damit. Kasabay ng unang taon ng pagkadakip ng dating Pangulo, hiling ng mga suporter ang maayos niyang kalusugan at mabsweldo sa kanyang kasong crimes against humanity. Hinihiling natin sa ating Panginoon na makauwi na sa lalong madaling panahon ang ating mahal na Pangulo dahil miss na namin siya dito sa Davao City. And alam niyo sa kalagayan niya, sa katandaan niya, dapat nandito na siya sa kanyang mga mahal sa buhay. Hindi siya dapat nakakulong. Pagrespeto sa soberanya ng Pilipinas naman ang panawagan ni VP Sara sa unang anibersaryo ng pag-aresto sa kanyang ama. Ginugunita natin ang unang anibersaryo ng isang kaganapang sumubok sa ating demokrasya at sa mga prinsipyo ng due process at rule of law. Ang naganap na extraordinary rendition o kidnapping kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay isang seryosong paalala na ang batas ay hindi dapat ginagamit bilang sandata para sa politika o personal na interes. Sa ambos interview, sinabi rin ng bise, maraming Pilipino, hindi lang ang mga Davaoenyo, ang galit sa pag-aristo sa dating Pangulo. It is unthinkable that a government, no matter the political differences with the administration, would send a citizen to a foreign jurisdiction. So, galit ang mga tao. Isang taon na sila galit at hindi pa yung galit hanggang hindi mabalik dito sa Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo. Tinaligsa rin ng bise ang tugon ng administrasyon sa crisis sa Middle East. Dapat kung 2028 pa lang na naghanda na ang pakahalaan na ito. Pero wala tayong nakitang paganda at wala tayong nakikita na pagbibigay man lang na solusyon sa mangyayaring problema sa susunod na mga buwan at sa susunod na taon. Sa inilabas naman ng pahayag ni Davao City 1st District, Representative Paulo Duterte, sinabi niyang nakakukit na sa kasaysayan ng mga Pilipino ang naging pag-aristo kay FPRRD. Aniyan, naging tapat ang pamilya Duterte sa pamilyang Marcos. Pero pagtataksil raw ang naging sukli nito. Inalala ng kongregista ang mga ginawa ng kanyang ama sa pamilya ng Pangulo. Kabilang narito ang pagpagibing kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Naniniwala rin si Congressman Pulong na hindi bulag ang mga Pilipino at mismong sila ay saksi sa pagtataksil ng mga Marcos. Wala pang pahayag sa ngayon ang Malacanang tungkol dito. Para sa agenda, Edith Isidro, Abante, Davao. Pinalampag ni Senador Robin Padilla ang Korte Suprema na desisyonan na ang mga petisyon na kumukwestiyon sa legalidad. Problema sa Supreme Court kasi ang bagal-bagal mag-action. Ano bang ibabagal na doon? Sa totoo lang, ang bilis-bilis lang ang desisyon dyan. Kaya nagbubuto-buto naman kayo pag hindi kayo nakakasundo. Ng pag-aresto kay FPRRD, kasabay ito ng unang anibersaryo ng pagdakip at pagdala sa The Hague sa dating Pangulo, kaugnay ng kasong Crimes Against Humanity. Sumama si Padilla sa Thai Kami Naman Movement na nagsumite ng karagdagang 70,000 pirma sa SC para hilingin ang pagpapalaya kay Duterte. Dahil kami po ay halos masasabi po natin na sa matagal na panahon, 1 taon na ho,
medyo nangangamba na ho ang maraming mga nagmamahal kay Digong dahil isang taon na po siya doon. Kaya nangalap po kami ng mga tunay na pirma, tunay na mga tao na pumirma po para ipakita po sa Supreme Court na naghahangad na po kami lahat ng desisyon nila kung ano po ba talaga, kung yung pagkakadala po ba sa aming mahal na Tatay Digong ay legal o illegal. Manatiling So, yan nakatutok po, sa Milyonaryo News. Ang nanging ano, yung ngayon pag-usapan naman po natin ngayon yung nangyari po sa Senado. Sa Senado po, ang nangyari, opposition man o hindi opposition or minority, ay para nagkaisa sila. Kasama po sa nagkakaisa diyan, grupo nila ni Ping Lacson nakipagkaisa sa grupo nila ni Alan Peter Cayetano. Pati ata si Risa Ontiveros, nakiisa din sila sa panawagan na bawal na mag-aresto na walang warrant of arrest. Yan ang panawagan ng Senado sa kanilang resolution na ginagawa. So pakinggan natin ang palitan ng kuro-kuro sa gitna ni Ping Lacson at saka ni Alan Peter Cayetano. Ito po. Lacson. Thank you, Mr. Madam President. Senate President. It will be a privilege to answer questions from the very important pro temp VIP. This is more of a manifestation of support rather than interpellation. However, Mr. President, with the permission of the distinguished minority leader, I would like to be clarified first on the definition of extraordinary rendition. How would you define in your own terms, extraordinary rendition? Medyo matapang lang po, natatapangan ako doon sa extraordinary rendition. At the proper time, maybe I can introduce some amendments to just soften the language used. Actually, Mr. President, I had the same reaction when my staff showed me the draft because some of them have exposure in international law. So vis-a-vis ordinary rendition. So ordinarily, a local court issues the warrant, and then if there's an extradition request, then based on the extradition request, it's given to a local court. The local court will then issue its arrest warrant and then would allow the extradition. But for countries who allows extraordinary rendition. So some countries do not allow. For example, Venezuela. Pero kinuha pa rin yung leader nila. So I think that was the intent to just emphasize that if it's not an extradition request, it will be a extraordinary rendition of arresting and what's the better word of exporting or of extraditing a Filipino? Yeah, I have a definition of extraordinary rendition. Refers to the transfer of a person, usually a suspected terrorist or criminal, from one country to another without formal legal procedures, often to a country where the person may be interrogated outside normal judicial safeguards. So it's quite strong, Mr. President. Yes. And if we're dealing with the ICC, I don't think the proper terms or any country that we have extradition treaty with, mukhang I think we should change the language from extraordinary rendition to another. Yeah. Just to explain, Mr. President, and then I have no objection to changing it. It is really used by defense lawyers, not only in the ICC, but other courts, when someone is taken from their country and brought to the international courts without first passing the local courts. But as you said, Mr. President, it's not only kasi may connotation by denotation. So I would be
amendable to protect all Filipinos from extradition, but extradition in the general sense, not in the extradition defined in our law vis-a-vis. The complication here, Mr. Why not President. just use rendition? Because rendition simply means handing over a suspect to another jurisdiction, whether it's another country or an international court. I remember, Mr. President, in the Anti-Terrorism Act which I sponsored, there's a provision there prohibiting extraordinary rendition because we are referring to a terrorist. Kasi ang connotation, pagka sinabing extraordinary rendition, parang kinindap ng CIA, tas dadalhin sa kanila para interrogate without going through the normal judicial processes. Point is well taken, and I see. Mr. President, would the term extrajudicial rendition be acceptable? Because basically the point of the resolution is that kung sumama kusa yung in-extradite, no problem. Pero kung tingin niya dapat punta siya sa korte, hindi dapat extrajudicial, dapat may judicial process. So would Correct. extrajudicial rendition As in the case of the former president. I'm amendable to taking out that paragraph because I want to look at this prospectively. I think there will be some political color if we talk about what happened in the past. And besides, Mr. President, that case is with the Supreme Court. So the bottom line of this resolution is that if for whatever reason, a mistaken identity, sinasabi ng tao, hindi ako yan, sinasabi ng tao, he's innocent or wala tayong treaty doon, he can run to court before he is removed from the country. Yun lang naman po. Thank you, ang Mr. intention, President. Maybe we can, we can use extrajudicial rendition, because if the person arrested by the custodial state will not go through the local court, at least for authenticity. My next question, Mr. President, is: are you familiar with the Article 59 of the Rome Statute? Yes, Mr. President. It's very clear here, I'll just read for the record some of the salient provisions here. Number one, a state party which has received a request for provisional arrest or for arrest and surrender shall immediately take steps to arrest the person. That's a given. Number two, a person arrested shall be brought promptly before the competent judicial authority in the custodial state, which shall determine in accordance with the law of that state that the warrant applies to that person, the person has been arrested in accordance with the proper process, and the person's rights have been respected. Meron pa nga rito na the person arrested shall have the right to apply to the competent authority in the custodial state for interim release. Pwede pa nga mag-request ng interim release But of course, pag ginrant yung interim release, the custodial state will have to inform the ICC or the International Court. So it's very clear even in the Rome Statute na hindi pwede yung basta pagka-aresto, diretso sa aeroplano para i-deliver. Yes. And it's the Rome Statute. I agree with your interpretation, Mr. President. Not only as a senator but as the former chief PNP. Ang point ko lang kasi dito, Mr. President, in the previous constitutions, the Constitution allowed other authorities to issue warrant of arrest. But in the 87 Constitution, it's very clear, it's only a judge. And kailangan may personal examination. Yeah, personal examination. So, if you look at the ICC comprehensively and of course Article 59, ang keyword dyan is complementarity. Dapat nagko-complement yung dalawa. So, if you look at UK, So anyway, naman sila ng Canada, South Korea, for example, Mr. President, Argentina, Paraguay, South Africa, all of them have provisions, whether it's arrest to extradite. Pursuant to the applicable not applicable here, the extradition, because we're not dealing here with the extradition. So hindi naman po
mandatorily expressed, no? Or hindi. President, Ang, Secretary Anyo is now our national security. ang punto ni Lacson dito, kung titingnan naman ng Section 17 ng Republic Act 9851, ay hindi naman mandatory yun na mag-aresto. May choice ang President. May choice kung sino man authority kung mag-aresto o wala. Pero ang hindi lang nila nakikita, sana balikan nila yung kasaysayan ng paggawa ng batas na tinatag na Republic Act 9851 at doon makikita ng mga senador na ito kung anong original version ng Senate sa 9851. Original version nila, pag sinabing i-surrender, na-aresto na. Na-aresto na. Tumutukoy siya sa taong arestado na. So hindi nagtutukoy sa taong hindi pa na-aresto. But anyway, ipabilisan lang natin ito. Anyway, minention din dito na state parties shall, in accordance with the provisions of this part and the procedure under their national law. No? When So ang puntos na ito ni Lacson, We can close the period of interpellation. mismo sa batas ng Rome Statute ay nag-utos na idaan sa lokal na korte. So tingnan natin ngayon si Bungo. To deliver a manifestation, the gentleman is recognized. Mr. President, members of this August Chamber, Tandaan niyo si Bungo ay may warrant of arrest laban sa kanya. I rise to today to mark a date for many Filipinos will never be forgotten. Nagkataon rin po ngayong araw na ito, exactly March 11. Yes, we just want to clear, Madam Sponsor. So my apologies to Senator Bongo not to how you say disturb his manifestation, but maybe it might be proper to suspend consideration first of the measure, and then he can proceed with his manifestation. His manifestation is like a privileged speech, I believe. So it's not. Is it a privileged speech? Mr. No, President? it's related also to the topic being discussed. On 107. Okay, we can proceed, Madam President. My apologies. You can be part of the records of this particular discussion on resolution number 207. My apologies. My apologies. You may go. Please proceed, Senator Go. Go. Thank you, Madam President. Members of this August Chamber, I rise today to mark a date that for many Filipinos will never be forgotten. Nagkataon rin po, exactly today, 1 year na po, no? March 11, 2025. Last year, on this very same day, was one of the saddest days in our history. It was a day when emotions ran high across our country, a day when millions watched in disbelief as former President Rodrigo Duterte was taken and brought in The Hague. Nakakalungkot po na alalahanin ang mga nangyari sa ating mahal na dating Pangulong Rodrigo Duterte na nagsakripisyo at ibinigay ang lahat ng kanyang makakaya ayon sa batas, bunsod ng kanyang labis na pagmamahal sa ating mga kababayan, lalo na sa mga mahirap at ordinaryong Pilipino. Mr. President, for many of us, it was more than a headline. It was more than a political issue. It was a moment that stirred memories and deep questions about our history as Filipinos. For in that moment, we saw not just a former president, but a man who once carried the mandate of millions, a man who rose from his humble beginnings in Davao City and stood at the helm of this country. It is true, Mr. President, that there are moments that divide our opinions but unite our emotions. March 11 was one of those moments. Across homes, communities, and provinces, countless Filipino witnessed how someone they once entrusted with the highest office of the land was made to face prosecution and judgment far from his real home. Akalain ninyo, Mr. President, isang taon na pala ang lumipas. Ngunit parang kahapon lamang nangyari ang lahat sapagkat ngayong araw na to, hanggang ngayon po, ay ang kalungkutan at nangungulila ay nananatili pa rin sa puso ng marami nating mga kababayan. 1 year has passed, yet the emotions remain as vivid as ever.
The pain, the questions, and the sense of loss are still felt by many Filipinos who remember that moment not merely as a political event, but as a deeply personal chapter in their lives. That is why, Mr. President, in times like this, we must pause and reflect on principles that go beyond personalities and politics. We must ensure that what happened to former President Duterte should never happen again to anyone. No Filipino, regardless of position, influence, or political affiliation, should ever feel that the legal processes meant to protect our people can be set aside or disregarded. Siguraduhin natin na hindi na maulit sa kahit sino man ang pagsasantabi ng mga legal na proseso. This issue is greater than any of us or any personality. What is at stake here is our sovereignty and judicial independence as a sovereign nation and the dignity of every Filipino. Kung ang isang dating Pangulo ng ating bansa ay maaring tratuhin ng ganito, paano na lang po ang ordinaryong Pilipino? Nakakalungkot po, tanda na si Tatay Digong. In fact, yung picture na lumabas dyan na merong oxygen concentrator, totoo po yun. Panahon ng pandemya, bit-bit niya to parate kahit saan siya nag-travel. Alam naman natin na matapang siya at matatag siya, pero kitang-kita ko na rin ang kanyang iniinda. 71 years old na po siya ngayong March 28. At fragile na po siya. At maaaring 81 na po siya. 81 years old na po siya sa March 28. Kumbaga harmless at fragile na po si Tatay Digong. Hindi na siya dapat ipinilit ilayo sa bansa. Hirap na po siyang maglakad. Nakasungkod na nga po siya. Maski pagtali ng sariling sintas, hindi na niya maabot. Lahat naman tayo ay tumatanda. Lahat tayo ay may minamahal na lolo, lola at tatay at mga kaibigang may edad na. Dapat po ay alagaan na lang po sila rito. Ang sakit na makita na yung taong binigay ang lahat para sa atin, ngayon ay mag-isa sa isang kwarto sa banyagang bansa. Sana muling magkaisa ang mga Pilipino. Sana matuldukan na ang pagkawatak-watak nating mga Pilipino. Imbis na umunlad, bigla tayong umurong. OFWs nga, pinapauwi natin. Noong panahon ni dating Pangulong Duterte, yung iba nagre-raise po ng funds para pambigay po doon sa blood money, no? Na para mapauwi lang po yung ating mga kababayang OFWs. Yun po yung ginagawa namin noon, na ginagawan po ng paraan na makauwi dito yung mga kababayan nating Pilipino. Pero baliktad po ang nangyari kay Tatay Digong. Bakit natin isinuko ang sariling nating lahi? Pilipino rin po si Tatay Digong. Hindi dapat siya pinamimigay sa dayuhan. Mr. President, ang bawat Pilipino, mataas o mababa man ang katayuan sa buhay, saan man sa mundo, dapat may gobyernong masasandalan na hindi siya pababayaan. Former president man o hindi, karapatan yan, lalo na po pagdating sa kanyang kalusugan, kaligtasan at buhay. Mr. President, the world today is full of wars, bombings, and mass killings. Walang kasiguraduhan ang bukas para sa lahat. We will never know what will happen tomorrow, and in times like this, let us take it as a call for Filipinos to come together. Let us stand as one, no matter our status, our color, or our political beliefs. Siguraduhin natin na ang bawat Pilipino, anuman ang kanyang estado, kulay at paniniwala, o kinabibilangan sa politika, ay protektado at nirerespeto po ng estado. And today, wherever history ultimately places our former President Duterte, one thing remains undeniable. He became a defining figure in the lives of millions of Filipinos. Finally, Mr. President, I humbly ask for everyone's prayers for former President Rodrigo Duterte, prayers for his health, his safety, and his well-being. May he be protected, guided, and keep strong as he faces the days ahead. Maraming salamat po, Mr. President. So yan, Majority Leader. Yes, thank you very much, Mr. President, Madam President. Madam President, to allow Senator Bam to still pursue his interpellations and Senator Kiko on Monday and move to suspend consideration of the same. So yan. So nag-end na sila ng session kanina. At isa yung consensus po ang nakikita ninyo. Ang consensus ng lahat, regardless of party lines, ay
nag-iisa sila na bawalan na yung sistema ng pag-aresto na hindi dumadaan sa lokal na korte. So, to the people who are angry at PRRD, ay ito lang masasabi ko po sa inyo. Ang karapatan ng akusado ay hindi yan tinatapon kahit na sabihin natin gaano kalupit ba ng akusado. Rights of the accused po pinaglalabanan natin dito. At hindi ko po maatim na sasabihin ninyo na justified ang pag-aresto kay Digong Duterte. Yan po ang number 1 na dahilan kung bakit hindi ko na sinusuportahan ang mga BBM, ang mga makakaliwa, mga makakamping, makadilaw. Hindi ko sila susuportahan sapagkat hindi nila kinikilala na illegal yung ginawa. Namamayani yung galit sa inyo at tinatawag din siya na kung ano, digong o whatever. Digong nyo. O yun, galing yun sa aking client na si Percy Lapid ang term na digong nyo. But mind you, even Percy Lapid voted for Digong for president. So, meron ba kayong sanity? Meron ba kayong justice na may lalagay nyo, may pagmamayabang nyo ba na galit kayo, hindi nyo paglalaban, yung pag-aristo ay bawal? Anong klaseng tao kayo? You are not human. Kung kayo ay pinapayagan nyo na maayos pag-aristo, and then all I can say is, you are also a criminal against humanity. Because a crime against humanity is a crime committed by means of not recognizing, not respecting the rights of the person you are arresting. And if we are talking about persons being arrested, we are not talking about persons who you are referring to as the persons who were killed in the war on drugs. They were killed by policemen, not by Duterte. And all those policemen who killed them, like these 3 policemen who killed Kian de los Santos, must be tried and be taken to the bar of justice. It is not an excuse for us to imprison Digong Duterte because you cannot arrest those actual policemen who killed these persons. Crime is personal to the doer of the crime. And I cannot believe that you cannot convince me that it was Digong who told those policemen to kill. Maybe they were abusing because the Digong Duterte was a kind of president who is pushing all the policemen to act and to act and to act. But he had that warning that if you will abuse your right, your soul will go to hell. Yan ang sinasabi niya. Kaya, kabubuhan po yun para sabihin ninyo na dahil kay Duterte ay pumapatay ang mga pulis. Kabubuhan yan. Si Ananyada, Police Only Palo Duterte. Bubo ka. Anong kan mo? Anong katibayan mo? O, tapos si Ben Marwerte, si Digong nagsabi na mas gusto niya sa ICC makulong. Well, that is, he said already, he already accepted his fate na mamamatay na siya doon. Yan ang sinasabi niya. Tapos si BCBs, ang galit sa Duterte ay ayaw ng law and order. Ang galit sa Duterte, yun mga adik. Sa totoong kwento lang, kayo mga adik. Kayo mga tulak. BCBs, nabasa ko na yan. Si Alando Nina, Bato, sumuko ka na. Ay, bakit mapasok ko si Bato? Bahala sa buhay niya. Ananyada, ulol, di ba mga yan gusto nila, buti nga si Duterte buhay pa. Ay, tawag ka ng tawag Duterte. Paano ka marespeto niyan kung ang tawag mo kay Duterte Duterte? Ha? What kind of person you are? Kaya, dapat ka rin siguro yung mga ganong klaseng tao. Bergie Piquero, may certified NPA at adik. Oh, anong klase na yan? Ben Marwerte, self-serving ang manifesto ni Bongo. Tawagin mo na self-serving, natural lang yan kasi kakampi niya yun. Ano ka ba? Ben Marwerte, hindi ka ba Hindi ko ba naintindihan yun?
Ay, nako. Benmar Huerte, we are working to fight for all Filipinos, including you, not only Duterte. It must not happen to anyone. Our Constitution here was insulted by what did BBM do and Nick Torre na siyang sumusunod lamang kahit alam niya na mali. Kaya there is such a thing as the reckoning day. Titingnan ninyo, hindi ako papayag na hindi mapaparusahan yan. Kailangan maparusahan yan. Hindi po pwede yan. Sabi naman, bakit ang tagal naman? Ano ibig sabihin? So, matagal si Bongo? Ay, Antonio Alarcon. You are such another guy who does not understand the law. The law is the law. You must know the majesty of the law. Kahit po malupit. Kahit sinong akusado may karapatang aristuhin ng maayos. Ang hinahabol lamang dito ay maayos na pag-aristo. Tapos, how can you be having that moral authority to demand the blood of Duterte when you are not even demanding the blood of those people who stole by luggages the money of the people? Alam naman natin na marami ng testigo lumabas na kinuha ni Bongbong Marcos, kinuha ni Romualdez, kinuha ng mga senadores, kinuha ng mga nababanggit doon ng mga malinis, si Jinky Luistro kasama, kinuha ni De Lima, pati si De Lima kasama. Ay, yung mga kayong klaseng tao, wala kayong karapatan sumigaw ng katarungan. Hindi nyo nga binibigay, hindi nga kayo sumisigaw ng katarungan sa pagnanakaw ni Marcos. Adrian Berseda, huwag ka maglalabunggo. Ay, mga kwento mo. Mga pinulusok po, ayaw ko na mga pinulusok po ng mga comment dito ha. Gusto ko mag-comment kayo seryoso. Pangit po yun. Para lumalim ang pag-iisip ninyo. Para maging matalino kayo. Mag-comment kayo ng matalinong comment po. Marianita, aking kapatid, magandang gabi. Anywhere, Reachable TV, sindikato rin itong si Lacson. Pagpasensya na natin si Lacson. Anyway, tumutulong na sa ngayon na dapat wala nang iba pang Pilipino na maaresto na kagaya ganon. Angkar Channel TV, yan ang klarong kidnapping ginawa ng US sa presidente ng Venezuela. Tama po kayo. Virgie Piquero, Dulce, good evening, Attorney Kausing. Mark, kupal ang senador na yan. Ay, tawag ka ng kawag senador. Idol mo ba si Kwan? Si Ronald Llamas? Unfair po magsalita ka ng senador. Isa ka namang you are a kind of person who does not respect the law, who does not know how to become a guy who respects decency. Wala kang decency, Mark, kung sino man kayo. Mark Masi Usman, parang sumusunod ng Supreme Court sa script nila Boying Rimulya na our judiciary system is not working. Kabastusan talaga sinasabi ni Rimulya na the judiciary is not working. Kaya dapat yung kasuhan ito ng contempt sa Supreme Court. Otiksom, bagal kumilos ng isi, wala namang ginagawa, urgent yan, decision na yan. Amplet, base nakadawat po og malita, attorney. Here in Baguio, good evening po. May naimbag nga rabim sa mga kabsat, sa mga kabalen, naimbag ay mayapabingi. Hukay ng libingan na magnanakaw. Here in Baguio, Benmar Huerte, Marie Ligutan, may 30 years ka pang mag-celebrate ng anniversary. Ito to kamag-anak mo yung attorney Ligutan na bobo. May mga bobo, mga ligutan, pamilya ligutan, mga bobo. Professor ko na sa UP, mali naman sinasabi. Masi Osman, kidnapping ginawa na kay Rodrigo Duterte. Romel Bingson, naimbag rabim. Marie Ligutan. Walang kwenta sinasabi mo ligutan. Kamag-anak mo yung bobong abogado na si attorney Ligutan. Romel Bingson, sana mabigyan po kaya ng chance ng maging senador. Tatakbo tayo, subukan natin tatakbo tayo. And we will do our best in campaigning kahit na sa Facebook na lang at saka YouTube. Graceline, mahirap dito sa ibang bansa, sobrang lamig, winter nila at tayo sanay sa pagkain nila.
Tapos Rafael Cesar, Pinky Lacson, nakikinabang sa delivery ng maletang pera. Tapos Grace Line, 20 years na ako dito sa Arizona. I feel so sorry po kay PRRD. Tapos Leia Tampoy, A Question of Criminal Mind. Minda Figueroa, wow, ICC, good job. Ikaisa ka pa. Sinusuko nyo ang sovereignty ng Pilipinas sa ICC, which is not proper. Dapat lumalabas lang po ng mga bansa po tayo ng mga walang batas, mga taong hindi marunong gumalang sa batas. Yan po nangyari sa atin. Ibig sabihin po, pinamumukha lang sa atin na hindi natin kayang parusahan ang ating kriminal. Kaya tuwa kayo ng tuwa. Ay, mga siguro ang maganda sa inyo ay tatamaan ng kidlat. Sa Pilipinos, inilis mo kalbo. Tawag ka pa ng kalbo. Ulitin mo pa kalbo kasi itatawag ng kalbo kasi asar ka talaga kasi tatanggalin kita. Ay, tatanggalin na lang kita dito. Ban user. Huwag ka na magtawag kasi ng kalbo. Reggie Piquero, tapos Grace Laurio. Toto, pag natalo, walang problema yan. Kung pag natalo, hindi ako sasali sa inyo. Bakit ako babalik sa kakamping? Nabuhay ka, Atty. Toto. Kay Kumaro. Puro kakamping, puro mga kakampi ni BBM. Pero mo, magnanakaw, kakampihan nyo. Anong klaseng kakamping kayo? Kita mo si Trillanes, kakampihan niya, magnanakaw. Grace Line, good evening. Mel. Sino pa? Dutae naman talaga yung siya aso. Alam mo, hinihiling ko sa iyo, pag magbanggit ka pa Dutae, Duterte na lang po. Pag magbanggit ka ulit ng Dutae dyan, tatanggalin na kita. Hanggang dyan na lang. Warning ko po sa iyo. Dulce, kasi matino ang anumang walang backbone, si Marcos kaya nakahanda na leche ang gobyerno. Ikaw naman, Anyada, I'm telling you, please lang. Pag magbanggit kayo laban kay Duterte, you use the word digong. Huwag yung Dutae kasi pangit yan. It choose your character. Ang karakter mo po, ibig sabihin ay wala kang kwentang tao. At pag inulit niyo po yan, ibaban ko na kayo po dito sa channel natin. Okay? Hanggang dyan lang po ako tayo. Magandang gabi po. Paki-like nyo na lang po. At saka huwag nyo masamain kung ako'y maka-Duterte. Kasi desidido na ako Duterte ako. Kay Sara na ako. Suportahan ko si Sara pagka-presidente. Number one na dahilan kung bakit hanggang ngayon hindi nila ina-actionan, hindi pinapakulong ang mga kurakot sa flood control. Number two na dahilan, iyon yung hinuli niyo si Duterte na walang warrant of arrest. May utos naman ng Article 59 ng Rome Statute tapos hindi niyo sinusuko sa korte. Okay? So, Goody Pontelera, maraming nagsasabing kidnapping. Talagang kidnapping yan. Kahit ano pang pikit yung pang mata ninyo. Si Inalising, hello po. Magkano po ba ang consult sa inyo? Wala pong problema. Tawagan nyo lang po ko sa consultation. Ito po, aking number. Yan. Tawagan nyo lang po ko dyan. Kung magkakaroon ngayon, i-text nyo ako muna. Ako natatawag sa inyo. Kung magpakonsulta kayo. Bahala na kayo magbigay kung magkano kasi wala din akong pera eh. At dapat alam niyo na hanggang consult lang walang serbisyo abogado yan kasi wala akong lisensya ngayon. Salamat po Attorney Solid Duterte. Solid Duterte po tayo. Ganun lamang po ang ating magagawa. John Aristolapid, ano ang pruweba? Marami pong pruweba na nanakaw ni Trillanes, si Trillanes siya magnanakaw at sinungaling. Yung salita lamang ng mga Marines na yun, sobra-sobra na yun. Ang salita na nagpapalit sila ng $2 million, para saan yun? Talagang nagsasabi ng katotohanan ng mga Marines na yun. Thank you very much, Attorney. Kay Madam BP na po kayo tayo. You have our support, sir. Basta yan, kung sino magpa-consult, kahit hindi kayo bubuto kay Sara, okay lang po. Basta magbabayad lang kayo sa akin. Yan pong number ko po. Salamat po, salamat.